So okay, welcome mga busing kung saan ay pwede kayong matuto sa aking channel. So may motor rito mga busing na sobrang ingay ng makina. So ngayon ay pakinggan natin at tingnan natin kung ano yung sira nito at kung paano ito ayusin. Ang andar na to ay hindi pa natin naayos. At ito naman ay matapos na nating ayusin. Medyo lagutok lang kasi may singaw yung kanyang exhaust. So ito na yung motor mga busing. Ang motor na ito ay Rossi, no? Ang kanyang makina ay sobrang ingay at parang gilingan ng bato. So ang ibang motor naman ay pareho lang din ang proseso sa pag-ayos ng ganitong klaseng ingay. Kapag ganito yung klase ng ingay ay hindi na natin kailangan gamitin pa yung motor, kasi pag ginamit pa natin itong motor ay baka mas lalala lang yung problema. So kapag ganito ay kailangan na talagang ayusin yung motor. So ngayon ay tanggalin natin para makita natin kung ano yung mga naging dahilan kung bakit siya ganito kalakas yung ingay. Dito natin unang tingnan sa kanyang cylinder head. Ito yung kanyang timing chain, sobrang lawlaw na. Ngayon ikikiko at tingnan natin yung timing chain. Kapag ganito kalawlaw na yung timing chain, no, delikado na po yun sa ating mga motor, kasi pag tumalon yung timing chain ay maaari pong mabaluktot yung ating valvula or baka mabasag yung ating piston. Buksan na natin. So i-drain ko muna itong engine oil. Hindi ko na tinanggal yung kanyang kambyo kasi naka-welding. Mas maganda kung naka-timing kapag tinanggal natin ito, para mas madali rin nating i-timing pagbalik natin.
Dito gumagamit ako ng vice grip sa pagtanggal ng separator plate. Sinisikwat ko na lang ng flat screw. Ito yung nangyari sa loob ng kanyang makina kaya sobrang ingay. Kikita natin dito ay wala na yung roller tensioner. At pati lagayan ng roller tensioner ay pudpudin. So nandito yung mga pudpud na roller tensioner. No, kaya sobrang ingay yung kanyang makina. Kasi nag metal to metal na siya. Ngayon ay kakalasin na natin yung kanyang timing chain. Ngayon naman ay tingnan natin ang kanyang roller guide. So makikita natin na hindi pa siya napudpod, medyo okay pa naman. Ito naman yung kanyang timing chain. At ito naman yung kanyang timing chain tensioner. No, dahil sa napudpod na yung kanyang roller tensioner ay dito na napunta yung timing chain. Ganito ang mga mangyayari kapag yung spring ng tensioner ay pinapalitan nila ng matigas. Kaya napudpod yung roller tensioner. So ngayon ay buksan at tingnan natin kung ito'y pinalitan nga ng matigas na spring. Ito kasi ang mga ginagawa ng mga ibang mekaniko na kapag medyo maingay na yung timing chain ay pinapalitan nila ng matigas na spring dito. Kaya lang ang mapiktuhan ay yung roller tensioner. Ito na yung spring na ginamit. Matigas na nga itong spring na pinalit, no? Ito yung sa spring ng brake rod natin. Ang dapat lang kasi na spring na gagamitin natin ay yung kanyang stock lang. So kaya napiktuhan itong mga ibang pyesa dahil sa sobrang tigas ng spring. So ngayon ito na yung pyesa na ipapalit natin, no? At saka itong stock na spring. Pagkabit natin ng tensioner ay kailangan nauuna yung rubber. Susunod naman natin yung stock na spring bago yung kanyang bolt. Kung nahihirapan kayong ilagay ito, mas maganda din kung ito yung una nating ilagay bago yung tensioner na may rubber sa dulo. Ito yung ipapalit nating timing chain. Ito naman yung roller guide. At ito naman yung roller
tensioner. Ang timing chain pala nito mga bossing ay 84 yung haba. Ngayon ay kakabit na natin ang bagong timing chain. Mas maganda kung meron tayong pantali para mas madali nating makuha sa kabila yung timing chain. Pero kung kaya lang natin ay pwede rin naman hindi na. Gaya nitong ginagawa ko. Then, pwede na natin ikabit ang ating roller guide. So, kailangan ganito yung mangyari sa loob, no? Natuhog natin yung roller guide. Kasi hindi pwede pag hindi natin natuhog, iingay pa rin yung ating timing chain. Kaya, siguraduhin natin na natutuhog yung roller guide. Then, double check natin. Ngayon ay ang roller guide naman. So dito kahit po wala pang flywheel ay pwede na tayong mag-timing dito. Mayroon itong kunya dito. Kailangan yung kunya ay straight dito sa head. Yan yung kanyang tamang timing. At ito namang timing chain sprocket ay mayroon itong toldo. Kailangan ay straight dito sa guhit ng cylinder head. Yung kunya ng crankshaft ay straight dito sa cylinder head at itong timing chain sprocket naman, yung tuldok ay straight din sa guhit ng cylinder head. So ngayon pwede na nating ibalik ang tatlo niyang bolt. Yun ay ikikiko kung tingnan natin kung tumatalon pa ba yung timing chain. Ayan mga busing, hindi na siya tumatalon-talon, siguradong maganda na yung andar nito. Okay, sunod natin itong dalawang o-ring sa baba at sa taas bago natin ilagay yung separator plate. Dito natakpan ko na yung timing chain sprocket, pero may nalimutan pala ako. Tatanggalin ko lang ito mamaya kasi may isa pa palang mas magandang timing dito, no, sa pagkabit ng timing chain. Mas simple kaysa doon sa una kong sinabi. May groove itong flywheel, no? Kailangan ay tumama ito o pumasok ito doon sa kunya natin sa crankshaft. Kasi pag hindi ito pumasok ay maaring hindi aandar yung ating motor kasi wala siya sa timing.
So ngayon ay tinanggal ko na ulit itong cover ng timing chain sprocket. So ilagay ko muna itong cover ng flywheel, no? Kasi pwede tayong tumingin dito na timing dito sa bandang ibabaw. So dito sa may ibabaw, hanapin lang natin yung letter T na may guhit, no? Yung guhit ay igitna lang natin doon sa butas. Din itong timing chain sprocket na may tuldok ay isentro lang natin sa guhit ng cylinder head. No, yan yung kanyang tamang timing. Sa una ko kasing naturo ay medyo mahirap siyang gawin, pero pag ganito ay mas simple lang siya. So ngayon ay balik ko na uli itong cover ng timing chain sprocket. So ngayon ay drain plug naman yung ibabalik natin para malagyan na natin ng engine oil. Engine oil pagkatapos ay paanda rin na natin. So okay na yung andar niya mga busing, kaya lang ay medyo may laguto kasi yung kanyang exhaust ay may singaw. Sana ay may natutunan kayo mga busing. Baka pwedeng pa-subscribe naman at pindutin ang notification bell para sa susunod nating mga video i-upload.